kong pamangkin, welcome to the Tita Baby Show, kung saan merong tawanan, iyakan at isang katutak na marehan. Pero dito, ang aming tsikahan, hindi lang puro chismisan. Marami rin tayong pag-uusapang katotohanan. I am your host, your Tita Baby. Not his, not hers, not theirs, but... Your Tita Baby! Dito sa Tita Baby Show, we take a closer look at hard truths with a lot of heart and a lot of humor. So before we go to the meaningful conversations of today's episode, paglalaroan ko muna ang ating studio audience. It's time to play Imitita! Hello mga mahal ka, Jesus Mariosep! Kung ganito na naman ang itsura ng aking mga kumare, talagang mukhang pinanganak sila sa sama ng loob. Ano? Bumibigat ang dibdib ko. Simple lang naman ang ating gagawin, pero bago tayo maglaro, parang kilala kita. Ka ba? Oo! Tigil mo na yan, ha? Okay na kami. So you will imitate me, Tita Baby, the best you can. Habang sinasabi nyo ang katagang, ilabas na ang kanin, nandito na ang ulam! So, mauuna ka na, Adam. Ilabas na ang kanin. Dito na ang ulam! Palakpakan natin si Adam! Pura! Okay, ito na, go na. Kaya mo ba? Naku, Mariosep. Ilabas na ang kanin. Nandito na ang ulam! Okay, last but not the least, lalaban sa ating competition ngayon, ano? Si Kylie. Kyle. Kyle! Ilabas na ang kanin. Nandito na ang ulam! Palakpakan natin si Kyle. Okay. Siyempre, dahil ginawa niyo yung sa harap ng ating studio audience, sila ang mamimili kung sino ang pinakamagaling na imitation ng Tita Baby. Ang mananalo sa inyo ay mag-uuwi ng merch pack. Merch pack ni Luca. May dala ka, di ba? Mag-shop to. Ng limited edition na merch pack from Tita Baby and the Tita Baby Show. Okay, so audience, ready na ba kayo? Dito tayo kay Adam muna! Nako. Okay. Pura! And last but not the least, Kai! Ang dami mong hinakot, ano? More than 12 followers to. Well, iba yung fandom ko. Okay, meron tayong clear and present danger, no? Clear and present winner. Palakpakan natin. Pura! Tuka, kamusta naman ang i-imitate ang iyong Tita Baby? It's so easy. Sa bagay, tita ka na rin naman eh. Wow! Well, Baka nga mas matanda ka pa nga sa akin, ano? Yeah, before Christ. Thank you so much, Thank congratulations! you. Thank you. At ito ang iyong merch pack from Tita Baby and the Tita Baby Show. Thank you. Thank you so much. Props lang eh, balik mo mamaya. Maraming salamat, studio audience. Mga uto-uto, mabigyan lang ng inaalikabok na mug. Yan ang hirap ano, ngayong panahon na to. Ang daming impostor, lalo na online. Ha? Ang dami ng fake news. How do I search for the truth? How do I navigate online? Well, I had a conversation with one of the country's premier journalists. Dating ABS-CBN anchor and correspondent lang naman siya. And now, a host of his own live podcast, Facts First. Tignan natin kung ano ang pinag-usapan namin ni Christian Esguerra. Watch this.
Nako, magandang hapon sa iyo, Christian. Thank you so much. Pinaunlakan mo ang aking imbitasyon dito sa aking coffee shop. Well, hindi akin to. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Tita Baby. The word journalism is not something strange. Bata pa lang tayo and everywhere there's journalism. Pero what does journalism really mean? May mga textbook definitions kasi. So, one basic definition, a system that society comes up with to generate the news. Pero basically, kumbaga meron siyang prosesong binuo para makuha may balita, para mabuo, no? I-explain ko lagi, not all information is news, but all news is information. Pero more than that, journalism, especially given our current challenges today, marami siya talagang function sa dapat i-push pa natin eh. For instance, nagkalat yung mga fake information, yung mga disinformation. Hindi na sapat ngayon yung napaka-benign ng tingin ng ibang mga journalist na, hindi, ibibigay ko lang impormasyon and then bahala yung mga tao mag-decide. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng yung mag-hands off ka. Magsabihin mo, nagre-report lang naman ako. You have to explain these things further. You have to strategize how this information would be better understood by the people. Ngayon, di ba yung mga troll sa away? Kaya sabi mo, journalist ka, pero bakit hindi ka objective? Pero what does objectivity really mean? Di ba? It means na sumusunod ka sa isang objective process na pwedeng gamitin ng kahit sinong journalist to arrive at factual information or factual conclusion. So nung time mo during sa TV, as a journalist, the way you get news nung panahon na yon, iba na ba yon sa ngayon? Yung values are basically the same. The foundations are basically the same. Kasi ako nagsimula ako sa print reporter, year 2000, and then 15 years. Pero I was very, very open to new ways of storytelling. Kasi yung generation ko, naabutan kay analog eh. Tapos yung shift to digital, taon ka na ba, Tita Baby? If I may Alam ko ask. mukha lang akong 26 pero 48 na po ako. 48 ka na? Yeah. Wala ko 47 ka lang. Guard! I'm turning 47. Magka-batch tayo. Oo, I'm sure nagkatagpo tayo sa UST siguro. Na yung shift, diba? Naalala mo? Kasi nung Yes, yes, yes. mid 2000s kasi, nung sa Inquirer kami, pinapagamit pa kami ng Filofax eh. Yung Palm Pilot. Yun yung precursor, siguro in a way, ng mga smartphones. Inabutan namin yun. Tapos nung bagong reporter ako, inabutan ko pa yung typewriter. Kung bakit ka na story mo, yung fax machine mo. Tapos pag nagko-cover ako ng mga rally, itatawag mo, paragraph by paragraph. So, going back to your question, nag-iba na ba yung, yung paraan? Mas lumawak yung mga avenues for storytelling. Kaya pag may mga nagtatanong ng mga estudyante ngayon, parang sinasabi, nakakatakot yata maging journalist ngayon. In a way, pero if I were a journalism student today, I would be even more excited than I was in 2000 when I graduated. Ang daming pwede mong gawin eh. Ano ang general point of view ng journalists like yourself about social media in general? I cannot speak for the others, no? Pero ako kasi I'm very, very open to it. At saka, actually, it doesn't matter whether I'm open to it or not eh. Kasi nandyan yan eh. You cannot do away with it. The same with the artificial intelligence. Hindi po pwede pagbawal na, pwede mo sabihin, journalist ka, bawal kong gumamit ng AI pa nagsabi ka ng article. You have to instill another set of discipline and to make sure that that journalist still does the hard work or the legwork, di ba? Pero social media, it's a platform available to us kasi maraming audiences tayo sa social media and we have to reach these audiences. Kasi ang problema ngayon, comparing journalism before and now, dati kasi pag sinabi mo journalism, it goes without saying that journalism is relevant. Pero ngayon kailangan ipaliwanag mo pa why this piece of journalism is relevant to these people. Meaning, you have to make sure that especially today na people are very distracted. Dati, ang competition was among journalists. Ngayon kahit sino di ba? Pwedeng kunwari ako, naglabas ako ng content, isang podcast. Hindi ako papanoorin dahil gusto nila panoorin yung naglilinis ng kuko sa TikTok. Yun ang kalaban natin because people are very distracted, di ba? Guilty po ako dyan. We have to make sure that our journalism is relevant and has impact. Yung gumawa ka ng isang piece of journalism, dapat na-reach mo yung intended audience eh. But most of these audience are also content creators. So ano ang difference ng isang journalist at saka isang content creator na in general or a content creator that wants to spread information? Parang yung difference kanina ng news and information. Not all information can be considered news, but all news can be considered as information. Not all content creators can be considered as journalists. But journalists, if they go on social media, for instance,
they are naturally considered as content creators. Ano yung pinakaiba nun? It has to do with the process that you follow, with the kind of information that you process, and then the kind of information that you dish out. May rules sa journalism kasi. You only report about things that you can prove, given a deadline, and a set of evidence that you're able to verify independently. Concrete example. Nasa Makati ako siguro more than 10 years ago. Tapos may nakita akong ang lakas ng usok coming from my building. As in, thick yung sunog. Napatingala ako, sabi ko, shit, may sunog. Pero pagtingin ko sa baba, ba't parang hindi nagpapanik ang mga tao? Ordinarily, kung content creator ka, video, hi guys, dito tayo ngayon, may nasusunog, ganyan-ganyan. Tapos ipopost mo agad, di ba? Tapos ang daming likes, oh my God, natatakot ka na, ganyan-ganyan. Pero kung journalist ka, i-verify mo muna. And meron ka instinct eh. May matinding usok na lumalabas. Wala akong nakikitang apoy. Tapos sa baba, wala nagpapanik. Everyone is chill. Pati mga bumbero. So nagtanong ako, sabi ko, ano yun? Ano lang, fire drill. Okay. Fire drill. Imagine mo kung irresponsible ako na content creator lang. Kunwari, may nakapanood, meron siya kamag-anak dun sa building. Inatake siya sa puso, siya yung namatay. Because of a fake information that you inadvertently spread. So yun yung pinagkaiba. Pag journalist ka, meron kang understanding, meron kang sense of responsibility. Meron tayo, yung journalist may tinatawag na social contract with the people. Basically, yung proto-norms of human communication. Medyo malalim na. Basically, for instance, ngayon, di ba, dumating ako dito. How sure are you na ako to? Naku, bigla ako nagduda. Ang influential mo. Sigurado ba si Christian Esguerra itong kausap? Baka naka-masker lang ako, parang Mission Impossible, di ba? Pero basically, may element of trust. Ba't ako katalolokohin na hindi ako to? Di ba? Ba't ako magpapanggap na hindi ako ganito? Di ba? Kasi truth-telling is one of the proto-norms of human Parang communication. default siya. Ano naman ang mga thoughts mo on social media personalities and content creators who use their platform, whether it be TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, to actually share facts? We need more of them. Kasi yung social media basically, littered with so many shenanigans tsaka a lot of bullshit eh. Tsaka ang daming mga pseudo intellectuals creating content. Wala akong pakialam kung anong gusto nyo gawing content. It's a free society. Correct. But you have to make sure that you're sharing factual information and that there has to be a sense of responsibility. Okay, so punta naman tayo sa point of view ng mga netizens. Yung mga audience na nanonood ngayon, ano? What do you think can the netizens do to protect themselves from disinformation or misinformation? Kailangan natin ng parang revolution in terms of harnessing critical thinking. Minsan ang hirap ng habulin eh. Nung critical thinking, pag medyo matanda na, may kalyo na yung ugali at pag-iisip. Miski sabihin mo na fake yan, sasabihin nila, alam ko ang fake pero dito pa rin ako naniniwala. I have a lot of experiences with that eh. Pero sabihin nila, ano kaya kung totoong ano yan, di ba? Pero yun pa rin ang gusto namin suportahan. Dapat we start early in terms of strategizing how to develop critical thinking sa mga kababayan natin. Ako ang rule ko rito, if something is too good to be true, it must be fake. So kunwari, pabor ako sa ganitong point of view, tapos lalabas sa feed ko, di ba ma-reinforce yung paniniwala ko? Maniniwala agad ako, isi-share ko right away. Pero what if nagkaroon ako ng doubt right away? Very, very critical ka rin. Ang ganda ha, kasi kanina, earlier in our conversation, we talked about yung default na behavior ng tao. On social media, dapat yun ngayon ang ini-instill natin sa sarili natin. Dapat may doubt tayo agad. Tapos, tsaka na lang tayo maniwala pag napatunayan na nating totoo. Ang ganda, Nor. That's so practical. So, last question, Christian. What do you see is the future of journalism? The future is both bright as well as bleak. In a way, I would say. You know? Bakit bleak? Kasi we're dealing with a lot of audiences now that are very dismissive of the crucial role of journalism in society. Parang ngayon kasi we have to actually explain our very reason for being when in fact, siguro mga 10, 20 years ago, default na yun eh. Dati kasi okay pa yung marketplace of ideas, di ba? Lahat ng klaseng impormasyon payagan natin lumabas dyan. And yung mga tao sila bahalang pumili. Pero that required a lot of critical thinking and proper education. Problema, wala tayong ganun ngayon eh. Tapos, ito pa yung dagdag. Yung marketplace na yon, yung mismong merkado, kontrolado ng private individuals. Sila nagsasabi na makikita natin.
ano yung mga dapat lumabas sa mga feed natin. So given that kind of situation, I would say one part is bleak. But at the same time, it's also bright in the sense that there are the same avenues that are being used to spread disinformation can also be used for us to spread the right information. Okay, we just have to know how to target, to push the right buttons. I'm trying to learn from content creators like you. I'm trying to learn from stand-up comedians. Kasi I'm a big fan of stand-up comedians eh. Di ba meron silang mga punchlines? Yeah. So I'm trying to make use of other avenues. Pero I also make sure na within the bounds of journalism. Kunwari, miski anong galit ko sa isang politiko na alam ko napakagago, alam ko magnanakaw, hindi ko pwedeng sabihin na magnanakaw siya openly. Bakit? What's my proof? I go by information that can be verified objectively. Thank you once again, Christian Esguera, and to Cafe Shiloh in Pasig City na venue ng aming conversation. Pero mga mare, pare at mga mahal kong pamangkin, hindi pa natatapos ang chikahan dyan. Kasama ko ang dalawa sa aking mga paboritong content creators at mga kumaring malapit sa aking puso, Makoy Dubs and Mighty Magulang. Pero bago tayo makipagmarihan sa kanila, Lorelai, palitan nga itong isupa na ito. Diyan lang kayo, kaya nga alis at magbabalik ang The Tita Baby Show! Welcome back to The Tita Baby Show! Alam niyo ba ang kasabihang more money, more problems? What if you had 350 billion pesos lang naman? As a woman of power, ako ay pumunta sa isang party na hindi ako invited. At tinanong ko ang mga guests, what would you do if you had that kind of money? Watch this. Ano ang kaya mong bilhin or gawin sa 350 billion pesos? Oh, Okay. A lot. my goodness. I cannot imagine having that 350. Siguro naman meron ako masosolve sa baha. Aanin ko yung kotse. Pay the national debt. Investment. I think there has to be a way to get the poor to have access to capital so that they can actually create businesses. Magkaroon ng Philippine Public History Foundation. It is not within my reach. Mag-invest muna ako, so kailangan ko muna ng house agad. Bangka ang kailangan mo. Yes. Definitely. Di ba? Pati na yung utang ko, damay mo na yun. Luxury cars, bags. How would you even count How that? do you even count that? Ang kailangan ko lang foundation, full coverage. Correct. Ayaw tayo tulungan, ano? Ay, ito, pangatlo nga eh. Tulungan ko, syempre. So, makakausap natin ngayon ang dalawa sa kapitapitagang content creators who don't just entertain us, but also advocate for the truth. Fellow truth defenders ko sila sa Probe. Kaya bigyan naman natin ng airtime ang katotohanan, ano? Please welcome Makoy Dubs and Mighty Magulang! Magandang araw sa inyo, mga amiga. Hello, thank you for being here. For both of you, no, unahin na natin to, amiga. We wouldn't be here if not for social media. Tama? So flashback tayo. Amiga, kasi ikaw, nakikita na kita sa TikTok noon eh. Paano nagsimula ang Mighty Magulang? Si Mighty Magulang on TikTok, nangyari yan kasi pandemya. So, hindi ko naman na-expect na meron pala akong gap na ma-feel. Kasi akala ko walang manonood sa akin. Para masaya na ako kung papanoorin ako ng mga anak ko just talking about stock knowledge. After a month, I was able to get my first viral video. It was accidental. Mighty Magulang was an accident. Makoy, ikaw naman, what inspired you to start social media? Nakikita na rin kita sa TikTok nun eh. Sa TikTok. Oo, na parang ay tsahin din. Oo. Nag-Anjuli ka, di ba? Facebook ikaw unang Facebook. O kasi sa Facebook naman ako nag-start. Nung una, dub videos muna. Kasi kumbaga nakakatawa yung pag tinatagalog mo yung Correct. Hollywood movies, di ba dito maybe? O kaya inaano, no, ginigilinggo yung... Kinikiling ko. Kumbaga nag-a-add ka ng flair Correct. ng Pinoy pop culture dun sa material. And then eventually, hanggang sa nangyari nga yung pandemic, di ba, lahat tayo gumagawa ng sushi eh. We took advantage of the TikTok platform
So it was 2020, naatasan ako na gumawa ng TikTok account for a brand. And then sabi ko, sige, since gagawa tayo ng TikTok account for a brand, might as well gawa na rin ako ng sarili ko. Hanggang sa upload lang tayo ng upload, halos araw-araw nga. And then, ayun, nag-evolve na, skits naman, then may konting automotive. And syempre, of course, during the pandemic, we also started working with co-production. So ang tanong ko we are walking a fine line between entertainment kasi, di ba, as content creators, and telling the truth. Kunyari, itong mga hugot nyo, genealogy, history, and yung hugot mo na experience mo ng mga titas of Manila, there's a truth there. How do you navigate between entertainment and speaking the truth or expressing the truth on screen? Ako sa akin, mas madali lang Dahil, as a genealogist, yung discipline ko, kailangan may pa. So, I go for primary documents, I know how to research. Kapag gumagawa ka ng content, inuuna ko muna yung facts, yung mga may basis, bago ko pinoprocess at nagbibigay ng opinion na i-pinpoint yung katotohanan kasi meron akong resibo. So, ang sa comment section, yung diskusyon doon, syempre iba na yun. Makoy, yours naman is a little bit different because you ride on humor, di ba? So what is your process in like mixing humor and perhaps the truth that you want to share? Yes, Tita Baby. Actually, for me kasi I believe that humor is universal. And of course, humor is a great equalizer with things, di ba? Madali kasing makakonect sa audience kapag ka magaan muna yung conversation or kapag ka babanatan mo ng katatawanan. Ngayon naman, in terms of humor, marrying the truth and humor, tayo kasi, ang napansin ko, lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ad agency, meron tayong mga key message na tinatawag. Kumbaga, yung mga keyword na pag narinig ito ng audience or ng target market mo, ma-activate yung emotions nila. And therefore, that emotion will drive them to pursue their dream or to buy that product or therefore to believe in that information. So in short, parang nabudol, no? Nabudol. Kaya, minsan, ang fake news, gumagamit din ng mga ganitong Same techniques. keywords and key messages para maniwala yung mga tao na gusto nilang maniwala doon sa fake information, which is nakakalungkot. Magandis na gabu sa inyay lahat. Akembas Chi si Chika Ontiveros. Mga balitas hey na majinit-jinit Jackson pa, pakatutukan hey. So as a comedian, shall I say comedian, what are your sources of truth? Of course, marami tayong source of truth. For me, personally, I always verify first. Basahin mo muna. Hanggat kaya mong magbasa ng 5 verified sources of information, gawin mo bago ka mag-react. Kasi maaaring iba diba? Mamaya mali pala. Nag-activate lang yung iyong kumbaga naunahan pa ng emosyon. Correct? Pangalawa, importante rin na mag-probe ka sa circle mo na kapag ka sinabi ko ba to, ano yung magiging reaction ng ibang tao or ano yung magiging reaction ng social media audience. So, feel test mo siya. I-feel test mo din. Ako naman, sa experience ko on my platform, of course, aside from the triangulation of sources and primary data, ang kadalasan na diskusyon, yung i-compare nila yung lived experience nila. Parang, di ba, sa inyo, hindi umuulan, pero binabaha, buong Pilipinas. Ibig sabihin ba noon, hindi umuulan? So may kailangan i-balance mo yung lived experience at yung measurable data. Parang we're talking about personal truths here. Kasi sometimes, yung experience mo, totoo na nangyari naman sa iyo yun. Di ba? Or magkaibang experience natin. Feeling ko dapat parang bukas ang isipan mo sa experiences ng iba. Di ba? Hindi lang yung parang ako lang ang mahalaga dito. Parang main character syndrome ba? Yes. So, for you both, how do you help netizens discern between facts and personal truths? I have to approach study of history with humility. Kasi kapag feel mo na ang galing-galing mo, hindi ko pwede magkamali, di ba? Tapos china-challenge mo lahat ng tao na hindi agree sa'yo, then hindi ka matututo. It is important na pakikinggan mo siya.
And kapag kinorek ka, uy, mali ka ma'am, kasi dapat ganito yan. Ay, oo. Sige, pag-iisipan ko or i-research ko, magsusulat ako ng erratum. Di ba? Nagkamali po ako. I admit. Oh, ito yung tama. Maraming salamat, Kamote, for pointing it out. So, ganun lang. Dapat may humility ka lang, whether you are engaging in the comment section or looking at your content, the kind of content I create. And hindi ko rin dinidibdib yun. Na sabi nga, paano yan pag kinorek ka? Ah, okay lang. Diba? Erratum. Tapos you move on with life. Kasi ganun talaga. At yun yung maganda dahil I became a content creator na medyo matanda na ako. Hindi na ako diba? Hindi ko na dinadamdam masyado yung mga ganap sa social media na sinabi na mali ka, maraming negative comments, hindi ko na dinadamdam yun. Kumbaga, pag nabash ka or may inungkat na fake news about you, hindi ka maaapektuhan dahil alam mo yung May self-awareness. self-awareness eh. May humility. Malaking bagay yan. Parang kailangan ko ng humility, no? Kasi sabi ni Amiga, hindi mo dinidibdib. Ako gusto kong dibdiban ng mga... gusto ko silang dibdiban. Mismo yung ICC sinabi na ang Pilipinas ang nag-surrender sa dating Pangulo. Oh my God, yeah, I saw that. This was during the hearing about former President Duterte's arrest, no? Pia, it's an ex. Misleading what Senator Amy is doing by referencing a small part. In the context of the issues in the West Philippine Sea, this is supposed to be bad choice of company and friends. Pero ang rating dito, X. It needs more context and checking. Have you called out someone or content creators online? Kinolat niyo ba sila? Kinorek niyo sila? Nangyari na ba sa inyo yun? How did you handle that? Ako ay address it in a way na ang natutunan ko along the way, I send a direct message. Oo, yun yung natutunan ko naman along the way. Nung una kasi, talaga magre-react ako eh. Magre-reply pa nga ako sa tweet nun. Sabi ko sa inyo, clout chaser ako eh. Dati. Lalo na ng pandemic. Pero, syempre, at the end of the day, yung care kasi ng emotional reaction para sa akin is because you want to prove na tama ka eh. Ikaw, Amiga, paano ka nag-deal with like, nakikita mo, do you call them out? Well, it's like this. Nung panahon, nung election season, merong mga content creators who react to my content. As gawin nila, they will capture screen cap me, lalagay ako sa green screen, tapos kung ano nila sabihin nila. Well, again, emotional reaction, parang, oh, okay. Pero dahil tita na po ako, parang hindi na tumataas ang pulso ko sa mga ganyan-ganyan. So, ang gagawin ko, I will ignore them. Meron pang hinahabol ako to a debate na parang, oh my gosh, parang you don't deserve. Anyway, so, what I do is I report the content. And it has been, on the like, platform. I've been very successful with getting them taken down. Like, on TikTok, on Facebook, on YouTube, kasi they captured my image and likeness without my permission. And you have to read the community guidelines para alam nyo yung karapatan ninyo. That, especially if ang setting mo sa TikTok mo is do not stitch my content. Correct. Then, may karapatan ka na i-report. Ay, ang dami. Ang ganda nito. Gagawin ko itong mga recommendation niyo, ha? Hindi na, di ba? Hindi na ako magpapakahirap mag-respond sa'yo, mag-DM sa'yo. Kasi nga, mamaya, gusto mo pa yan pag diniem kita eh. So, I will ignore that. Okay. Ay nako, ito lang sasabihin ko, pag may nakipaghamunan sa inyo ng suntukan, ako ang tawagan nyo. Ha? So thank you so much, no? Hindi lang naman ako ang mga maraming tanong dito at nagmamahadira. Meron din tayong mga tanong sa ating audience, no? For you. Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng The Tita Baby Show! You are still watching the Tita Baby Show.
kasama pa rin natin ang aking mga amigang si Makoy Dabs and Mighty Magulang. So before we started the show, hiningan ko ng question ang ating mga audience at nilagay natin sa tinatawag nating fishbowl. So bubunutin ko itong mga question ito para sa inyo. Maria Josep. Bubunutin natin ang first question. Ay, may bubble gum. Charot. Okay, bakit ayaw ng Pinoy sa hard truths? Hindi naman sa yung hard truth ang ayaw nila. Ayaw nila anything that opposes their beliefs. I think yun yung yun yung may push na hindi totoo yan kasi hindi pinaniniwalaan yan. Tapos ayaw rin nila na kinokorek. Di ba ngayon yung merong fact check? Mahilig tayo dyan. Correct. Sa truth tellers. Kailangan natin i-fact check. May pushback kapag fact check kasi feeling nila, hindi naman nagtanay. Di ba? Alam ko naman para mag-research eh. So, ayaw nila na ma-oppose yung pagkakaalam nila sa sarili nila. Magagalit sa inyo yung tita nyo or let's say yung nanay ninyo na, bakit mo ako pinapahiya? O, di ba? So, kasi yun yung pinaniniwalaan nila. Kaya sila averse. But also, for me naman, ang masasabi ko dyan, kaya ayaw ng Pinoy ng hard truth. Kasi parang what you don't know won't hurt you. Ay, Parang ganon. tama. Bubunot ulit ako ng susunod na fish, sa ating fishbowl. Paano ma-define ang truth in social media if anyone can post anything? Maganda question to. I think ang sakit ng mga Pilipinong nasa social media ngayon ay mahilig tayo kumamit ng mga logical fallacies. Logical fallacies. Oo, yung ad hominem is one, na parang wala kang argument, man-insulto ka lang. Yun. Na parang, ang gusto na, bobo, ayun, hindi argument yun. Di ba? Or, hindi argument yun. Or, 31 million kami, tama kami, marami kami Mali rin yun. Bandwagon effect. Di ba yung mga ganyan? So, truth is sometimes based on a false logic. Or at least that's how people define it. So, yung logic mo dapat, yung papaano ka mag-argue, kung ano yung position mo, dapat based on fact, based on something you can prove, rather than just an opinion which may be based on logical fallacies. Ang lalim nun. Oo, alam mo, nananampal na lang ako pag hindi ko talaga, tumahimik ako, di ba? Parang, oo. Masyadong malalim yan. Kaya kayo, pag sinabihan kayong bobo sa comment, block mo na. Alright. For our last question, I'll ask this to both of you, How would you use your influence? Parang beauty pageant pala to. Miss Philippines, how would you use your influence in encouraging our fellow Filipinos to continue and speak for their rights? Masasabi ko doon, simple lang din. Consistency kung anong iyong advokasya. Ang una nating iniisip talaga, hindi yung pansarili. Pero, kumbaga, yung ikaka-benefit ng pangkalahatan. Kasi, ang plataforma, like, alam mo na, di ba, the Facebook, Instagram, habang tumatagal ang panahon, lumalaki ng lumalaki at dumarami ng dumarami ang gumagamit ng social media. And therefore, ikaw din bilang content creator or KOL, dumadami rin ang audience na nakakakita sa'yo. So at some point, kailangan maisip mo din ano pa ba yung mga ways o paraan na pwede natin gamitin yung ating boses at impluensya. At sa dahilan na yan, makakahikayat ka din, makakapag-imbita ka. Tignan nyo, dumami na tayo. 'Di ba? Ang dami na natin ngayon na gumagawa ng advokasya na to. So, that's the power of consistency, but also iisipin mo na hindi pa pwedeng ako lang Hindi pa pwedeng ikaw lang. Ikaw, amiga. I think ang importante na malaman ng mga tao, merong kayong karapatan malaman ang katotohanan. At para malaman ninyo kung ano yung karapatan ninyo, kailangan mag-aral kayo. Kailangan meron kayong digital literacy, kailangan meron kayong
kaalaman kung paano nagsa-circulate ang misinformation, disinformation, malinformation. Dapat knowledgeable kayo. Dapat alam nyo na bawal ang ang angry watching na yung alam niyo ng creator na nagbibigay ng false data, papanoorin niyo pa rin para lang mag-angry comment, di ba? Ginagawa niyo silang mas relevant. So, para magkaroon kayo ng isang digital ecosystem na nagsasabi ng totoo, kailangan alisin ninyo sa inyong sphere of kung ano man yung pinapanood ninyo, yung mga hindi nagsasabi ng totoo. Dapat i-purge ninyo, linisin ninyo para makamit nyo ang inyong karapatan para sa katotohanan. And the winner is... Thank you so much, amiga Mona. Mighty Magulang. Palakpakan naman natin si Mighty Magulang. And thank you so much, Makoy Dubs. Mga mahal kong pamangkin, napag-isip-isip ko lang tayo mga chismosa at mga pakialamera online, okay lang naman makialam, pero meron palang tamang paraan ng pangingialam. Sa panahon ng social media, hindi tayo pwedeng trust first. Kailangan magduda muna tayo, manuri, magtanong at mag-research bago tayo magpabudol sa fake news, hindi ba? We should also be mindful of shame barriers. Kung ikaw ay babanat ng fact-checking, imbis na pasalamatan ka sa impormasyong iyong ibinibigay, ang isipin lang nun, bakit mo ako pinapahiya? So tandaan nyo mga mahal kong pamangkin, may tamang paraan ng pangingialam, lalo na ngayon. Ang daming kasinungalingan online at saka ang daming kasinungalingan sa gobyerno at sa ating bayan. So ingat-ingat, huwag tayo magpapabudol. Kung magpapabudol, pabudol sa katotohanan. Thank you so much for watching the Tita Baby Show. This has been your Tita Baby. Not his, not hers, not theirs, but... Your Tita Baby! Tandaan, kung ang chismis ay katsakahan, sagot ko na ang kagandahan. Sa ulitin, babu! Hindi mo rin ba alam kung anong next mong gagawin? Aba, mag-subscribe ka na lang kaya sa YouTube channel ko now. At syempre, follow your Tita Baby and the Tita Baby Show on Facebook, Instagram, and TikTok.